Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw. Ako si Dazzy Lumotikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Interim ordinance nga magtugot sa paghatag sa special use permit sa mga negosyante sa Ozamis City giaprubahan sa konseho. Governor Waminal gihiusa ang mga lidere sa probinsya og sports development advocates alang sa paghimo sa mga misamisnon champion athletes. 34th Civil Registration Month gisaulog sa dakbayan sa Ozamis. Mando ni Governor Waminal nga magkahiusa ang mga atleta suportado sa konseho sa dakbayan. 100% sa mga LGUs sa Misamis Occidental may pasar sa 2023 Good Financial Housekeeping Assessment. Asin sa Ozamis Administration, bihimo og pamaagi alang sa kaayuhan sa mga negosyante sa syudad. Beautification sa Center Island sa mga kadalanan, gihimo sa mga barangay sa Ozamis. Usa ka dispatcher sikop sa drug by bust operation sa PNP Ozamis. Asin sa Ozamis Free Hospitalization Program, naghatag dakong tabang og kalipay sa mga Ozamisnon. Kini ang meditalye sa Ozamis Today. Interim ordinance nga magtugot sa paghatag sa special use permit sa mga negosyante sa Ozamis City giaprobahan sa konseho. Gitutukan ni Bernal Tacson ang maong balita. Ania ang iyong report. So, this study, all members of this study are trying to find a solution to this impasse or this predicament on Brazil. I would just like to include the specific of this similar institution that is mentioned in our interim ordinance. Second, we have to carefully consider the number of businesses affected within the prohibition of 100 meters. Pagkatapos sa third and final reading, iaprubahan sa mga miyembro sa konseho sa pagpangulo nila ni Acting City Vice Mayor and Acting City Council Presiding Officer Honorable Lorly Puente Cepres ug ni Majority Floor Leader Marcelian Mars Tapayan ang Interim Ordinance Number 1293 Series of 2024 that prescribe the conditions and guidelines on the issuance of the special use permits in the city of Ozamis. Thank you, Madam Chair. Hearing all the queries, stations, and all inclusions that could be included in our ordinance, this representation, Madam Chair, being the Chair of Committee on Housing, Zoning, and Resettlement, would like to pass the ordinance, an interim ordinance, prescribing the conditions and guidelines of issuance of special use permits in the city of Ozamis, Second, third, final reading, waiving the federal rules on joint motion. So it has been moved by Honorable Suiso for this interim ordinance prescribing the conditions and guidelines on the issuance of the special use permit in the city of Ozamis for second and final reading, waiving the internal rules. On joint motion, motion approved.
Sumala pa ni Housing, Planning and Resettlement, Local History, Cultural Heritage and Tourism Affairs Chairperson, Honorable City Councilor Roland Dinky Suiso Jr. nga mao usab ang principal sponsor sa Special Use Permit Ordinance og ni Usami City Council Majority Floor Leader Attorney Marcilian Mars Tapayan. Tumong sa tibuok team sa padayon asinso Usamis Administration, pinanguluhan ni Usami City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. sa pagpanday, pag-aproba o pag-implementar unya niini nga nasangpit nga ordinansa nga mahatagag pabor ang mga non-conforming businesses sama sa mga beer gardens, resto bars, KTV bars ug uban pang mga tindahan nga namaligyag ilimnon nga makahubog, mga cockpit o sabungan, sementeryo, thermoselect gasification plants, gas and LPG refilling stations, open storage facilities, slaughterhouse, bus stations and terminals ug uban pang mga non-conforming establishments nga gibawal o gidili sa national law nga pagatukuron sulod sa 200 lineal meters sa pinakaduol nga mga simbahan, eskwelahan, hospitals, public plaza, city hall, athletic stadiums or learning or charity institutions ug sulod bahinoon sa Subanen Tribe ancestral domain. Ilang gibasar ang interim special use permit ordinance samtang kamulo pa usab nga gi-revise ang comprehensive land use plan kun CLUP o zoning ordinance sa dakbayan sa Usamis nga nagtumong nga magkomplementar sa national nga balaod o magkonsidera usab sa mga inputs gikan sa tanang mga stakeholders. Ato nakita nga daghang isabisinto nga sama na na sulod sa maong distansya 20 meters. Kaya ato man hibaw ang kini sa amis gamay syudad na nakabulag-bulag ba ang mga simbahan, ang mga daghang simbahan nakabulag-bulag din mga public buildings, ang city hall nandito sa Aguada, ang ato city hall layo po Ostox, ang city engineers ability yan na po mga public parks, gamay syudad naali ka imnanan na mga video kay mga resto bars na mapiktahan. So nag-violate kini sa nasud nga balaod. Kay mo bitaw atong na-mention din nga nagkatag-katag before ang atong national law sa 200 meters, that was way back 1941. Naatay city ordinance nga 100 meters way back 1959 and 1960. So di na yun siya mo comply, di mo siya ma-consider obsolete, pero di na siya applicable sa present natong situation. Kay kung sige tag-consider sa 200 meter radius o sa 100 meter radius, wala na ato nang gipang-abog ato nga businessman dito na mo sila giyo kay dili mo sulod, dili mo maka-violate na mo sa atong existing nga city ordinances o national ordinances. Muna, niabot na ni interim ordinance nga SUP or the Special Use Permit. This will actually answer sa tanan nga mga problema o mga yango sa atong mga business sector nga gusto mag-establish o kanang mga beer houses, mga non-conforming beer gardens, resto bars, videoke bars o mga similar establishment regarding aning ilahang pagpatigayon. So, SUPs, daghan ang gina-mention din sa atong interim ordinance, dili lang ato ang mga non-conforming nga mga resto bars, pwede gud ang mga LPG filling stations, kung itong naiplano, they could apply SUP, katong mga open storage, sementeryo, o in fact, na din mga cockpits o mga bulangan. Pwede na gyud pud siya nga ma-applyan ng SUP sa ato ang interested nga mga magpapatigayon sa syudad. So, welcoming, a good news for all our business sector. Unsa ba ang pagabuhaton karon sa mga negosyante ning syudad para maka-avail sa Special Use Permit Ordinance ug unsa ba usab ang mga kondisyones sa LGU para mahatagan sa SUP ang usa ka negosyante? Kini ang pahayag ni Majority Floor Leader Tapayan. Pwede na mag-apply sa CPDO. Kaya ito rin lang sa mag-apply sa CPDO. Panitan, isampo lang kanang Guts Bar. Nalangan na sa una tungod na doon sa Medina College, silbi eskwelahan ng establishment ug doon sa City Hall. Ma-apply sa CPDO nga matagag special use permit.
nga interview sa PDO, interview sila, examine unsa ang negosyo, ahan napita, unsa mga immediate development nga mapiktahan, no? So maghimo sa recommendation sa City Council, ilang endorse City Council na City Council himimig determination lagmit committee hearing bahin sa imong negosyo kung kinsa ang mga stakeholders nga mapiktahan, nabay mga residential areas na ba kay music, na ba kay loud noise, na ba acoustics, na ba kay leban, unsa ba ang tanawon. Impose namang conditions ang ngayon panitan mga na residential, pipila ka adjacent mga residential, mga unom ba kabalay, mga isang permit waiver sa 5 kabalay nga o manangin siya, wala mo object, no? Mga isang waiver nga son statement nga wala mo eviction kay nga kung ugali na agay mabisyon, kung nasa ilaban saba i-require na mo nga soundproofing nga di na mag-istorbo, ipa-inspection na mo sa atong Merit Division, di bagin maka-istorbo. Yan na. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texo. Salamat, Bernal. Governor Waminal gihiusa ang mga lideres sa probinsya ug sports development advocates alang sa paghimo sa mga misamisno ni champion athletes. Ania ang detalye. Alayon na siyang paningkamot alang sa usa ka epektibo nga sports development program alang sa mga kabataang misamisnon, naglaom usab si Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal nga musaka ang probinsya ingon nga usa sa mga top provinces sa Northern Mindanao kalabot sa sports development initiatives. Tuyo ni Governor Waminal nga makahimo sa usa ka palibot nga paborable ug pagpalambo sa mga oportunidad alang sa sports nga magpataas sa participation rates sa mga misamisnon sa mga sporting events dili lamang sa rehiyon apan usab sa national ug international arena. Pahayag ni Governor Waminal atol sa Asenso Provincial Meat Executive Committee meeting nga gitambungan ni Governor Henry uban si Ozames City Mayor Attorney Henry Waminal Jr., Tangub City Mayor Sabiniano Canama, Vice Mayor Aurora Virginia Almonte nga nagrepresenta ni Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick Acosta, Sinakaban Mayor Delio Luod, SK Provincial Federation President Clary Mi Villanueva, sports coordinators ug mga educators ug upat ka mga DepEd Schools Divisions Superintendent nga gipahigayon sa Oroquieta City kaniadtong Enero 26. Pahayag sa gobernador, to quote, "The goal is to put MISOC on top of the region. Of course, the long-reach goal is a total development of sports program to the youth. Dili lang initiatory on top of Region 10 as much as possible nga sa development sa atong kabataan, dili lang regional, dili lang national, but even in the international arena." Unquote. Giisgutan sa bang meeting ang pagpahigayon sa mga sports activities sulod sa probinsya ug sa pagpangandam alang sa pinakaunang Provincial Athletic Association Palaro 2024 ug lakip na ang gitutukan nga Regional Meet 2024 palarong pangbansa ug uban pang sports trainings. Gipasalig ni Governor Waminal nga padayon niyang paningkamutan ang paghatag gahum sa mga kabataan ug may talento nga mga misamisnon sa natad sa sports. Gipahayag pa sa gobernador nga andam siya nga gamiton ang mga kahinguhaan sa probinsya aron masiguro nga ang matag kabataan mahatagan sa kahigayunan sa pagporsige sa pagkamaayo sa sports. Nabutyag usab ni Governor Waminal nga nadasig siya sa pagbisita sa Philippine Sports Commission Chairman kung unsay mga pamaagi nga ang atong mga kabataan ma-train ug maka-appeal sa mga national ug international competitions. Gidugang pa ni Governor Waminal, to quote, "So dili lang nato i-limit sa DepEd, although ang atong first vehicle of this development is the DepEd program, but ultimately para gyud ni sa total sports development sa atong mga kabataan." Unquote. Gidayeg sa gobernador ang Provincial Sports Committee sa
pagtaganaw sa kapaborable nga natad sa sports alang sa mga atletang misamisnon nga naghimo kanila nga competitive sa national o global level sa athletic aspects. Pahayag sa gobernador, dili lang sa regional meet apan padayon nga trainings alang sa tagsa ka mga division nga basin sa musunod nga 3 ka tuig aduna nay maproduce nga mga misamisnon nga mahimong champion sa probinsya. Giawhag ni Governor Waminal ang kinatibuk-ang probinsyal nga kagamhanan uban ang 17 ka mga local government units sa probinsya ug 4 ka mga DepEd divisions sa paglihok ingon nga suporta siyang panawagan alang sa One Misamis Occidental Sports Program. 34th Civil Registration Month gisaulog sa dakbayan sa Ozamis. Mareport sa Leoncio Medalio. Gisaulog karon sa bulan sa Pebrero ang ika-34th Civil Registration Month sa tibok nasod sa Pilipinas. Uban sa tema Civil Registration and Vital Statistics, the Future of Seamless Services. Ang local government unit sa Ozamis, pinaagi ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. o sa local civil registrar o sa koordinasyon sa Philippine Statistics Authority, adunay nakahanay nga mga kalihukan. Kini ang ipabalo ni Marisa Imperio, ang local civil registrar officer, atol sa flag raising ceremony Pebrero 5. Sumala pa ni Imperio nga aron masayran sa katawang Ozamis noon ang mga kalihukan una muhimo sila sa pagbutang og mga tarpaulin diha sa public places sama sa public mall, Agora Terminal og sa City Hall. Karong Pebrero 8 ipahigayon usab ang mobile registration sa 5 ka mga clustered barangay, ang barangay Kinuman Norte, Kinuman Sur, Gala, Sangay Dako og barangay Sangay Diot. Nya nang adlaw sa maong barangay himuon ang libreng birth registration nga nataho sa dakbayan sa Ozamis nga wala pa marehistro o wala pa birth certificate. O katong wala makapahimulo sa 5 ka mga barangay, dili lang mabalaka kay kini ipadayon karong pitsa 14 sa bulan sa Pebrero didto sa opisina sa City Civil Registrar sa Ozamis City Hall. Og ang ika-4 mao ang kasala ng bayan nga ipagayon karong bulan sa Pebrero. Og ang ika-4 mao kining atong kasala ng bayan. To be follow pa ang atong date og ang place. Kamulo na kitang nag-interview sa mga couples nga modawat sa gasa sa Kaminyoon, pinaagi niining kasala ng bayan nga ipahigayon ning bulan sa gugma. Niining mga pipila ka mga activities atong mapaambit sa katawhan sa Ozamis ang tinuod nga tabang o serbisyong publiko ngadto sa mga Ozamisnon. Daghang salamat sa tanan. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat, Leoncio. Mando ni Governor Waminal nga magkahiusa ang mga atleta suportado sa Konseho sa Dakbayan. Anyang report ni Adoni Dicena. Suportado sa Konseho sa Dakbayan sa Ozamis ang mando ni Governor Henry Waminal nga usalang ka-team gikan sa Misamis Occidental ang pambato labi na sa Regional Athletic Meet. Sa resolusyon nga giduso ni Education Committee Chair Consel Cecilco nga pabor siya niini aron sa tuyo nga adunay kahiusahan o gausa na lang ka-team ang mo representar gikan sa Misamis Occidental. Kini nga intensyon sa gobernador may kalabutan sa ipahigayon nga provincial meet nga ipahigayon sa Tangub City nga pagasugdan Pebrero 7. Nasaran nga sa naandan o 4 ka team gikan sa Misamis Occidental ang delegado alang sa NMRAA o Northern Mindanao Regional Athletic Meet diin mga atleta nga gidala sa DepEd Misok, DepEd Oroquieta, DepEd Ozamis ug DepEd Tangub. Tuyo usab niini nga mausa sa gobernador ang pagsuporta sa mga atleta nga musangka sa bisan asang sports competition ug mausa usab ang pagpasidungog sa mukampyon nga mga team o individual competition. The DepEd Ozamis division is now ready to compete in the provincial level for the NMRAA on April, sometime in April this year. So this is the first time that there is a provincial meet after the city meet, after the division level competition. This is
initiated by our good governor, Governor Henry S. Waminal, so that there would only be one team representing one Miss Ok, one Asenso Miss Ok, competing for the NMRA. So this time there would be no more competition between divisions and municipalities. Alang sa Usamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat, Adoni. 100% sa mga LGU sa Misamis Occidental ni pasar sa 2023 Good Financial Housekeeping Assessment. Ania ang mga detalye. May pasarang tanan ng mga local government units sa Misamis Occidental sa 2023 Good Financial Housekeeping Assessment sa Department of the Interior and Local Government. Kini nga kalampusan nagpakita lamang sa dedikasyon, transparency o responsable nga pamunuan sa mga local leaders ug officials sa probinsya ubos sa pagpanguna ni Provincial Governor Henry S. Waminal. Mapasigarbuhon ang probinsyal nga kagamhanan sa Misamis Occidental ubos sa pagdumala ni Governor Waminal sa pag-ilangan na dawat ingon nga usa sa mga LGU sa Rehiyon 10 nga giila sa DILG tungod sa talagsaon ug dalaygon nga performance niini sa pagsiguro sa episyente nga paggamit sa pampublikong pondo ug nagpakita sa commitment alang sa maayong pang gobyerno. Ang Good Financial Housekeeping Certification gikan sa DILG usa ka bugos nga pamatuod nga ang probinsyal nga kagamhanan sa Misamis Occidental ang nagasto ug nag-audit sa mapampublikong pondo nga kompleto ug may full accountability ug transparency. Aron makapasar sa Good Financial Housekeeping Assessment, ang mga LGUs kinahanglan nga mo-comply sa musunod nga mga criteria. Una, obtain an unqualified or qualified most recent available COA audit opinion for calendar years 2021 or 2022. O ikaduha, compliance with the full disclosure of policy requirements. Kini kalampusan sa Asenso Misamis Occidental Administration ang ngayon lamang sa ulugon samtang kitang tanan nga mamisamisnon padayon nga nagtutok sa dekalidad nga serbisyo sa atong mga lideres ug sa pag-asenso sa Misamis Occidental. Congratulations! Sa tanang LGU sa Misamis Occidental, of course, under the leadership of Governor Henry S. Waminal, congratulations. Asenso Misamis Administration, mihimo og pamaagi alang sa kaayuhan sa mga negosyante sa syudad. Ibalik alang sa report si Adoni Desina. Walay bisan kinsa nga musupak o mulapa sa balaod labi na sa probisyon sa konstitusyon. Apan nasayod usab ang mga magbabalaod nga ang balaod dili usab perpekto o muhatag og konsiderasyon depende sa sitwasyon. Kini ang gituki sa konseho sa Usamis mahitungod sa Akta Republika nga naglimitar sa mga tindahan nga namaligya og ilimnong makahubog ngadto sa mga eskwelahan, simbahan, tambalanan ug ban pang mga government facility nga dili angay madisturbo sa mga imnanan. Matud pa sa national law, 200 meters ang distansya nga gihatag sa balaod aron makapamaligya o makatukod og mga imnanan gikan sa mga eskwelahan, simbahan ug ospital. Apan kini nga nasudnong balaod 1941 pa ang original nga Republic Act o dili na applicable sa kasamtangang kahimtang karon. Giingon nga 8 na ka dekada ang milabay apan walay bag-ong balaod nga gipanday ang Kongreso og Senado nga nag-amendar sa maong balaod hangtod nining higayuna. Matud pa sa konseho nga kun manubag ang Usamis gumikan sa gipatumang 100 meters distance ordinance, unang mateknikal ang National Capital Region o guban pang mga dagkong syudad sa nasod gumikan kay mismo ang Kapitolyo o Korte adunay duol nga mga imnanan kung 200 meter distance ang basihan. Because the 200 meters is mandated by national law. So my query, Honorable Chair, can the LGU reduce the distance of 200 meters, Mr. Secretary? Usa sa requirements sa validity of an ordinance that it must not contravene to the Constitution or to any existing law. Kung kana ang ato ang basihan for a valid ordinance, basically, dili gina siya pwede. No ordinance can
amend or repeal any existing national law. Muna pasulbad sa problema sa itong mga estudyante nga naapektahan sa national law nga outdated nga no. If you go to the NCR, Manila, pagwa mo sa mga public buildings, unahan lang kamay, mga pila ka meters, nanay imnanan. What we could do here is always is to find ways and means nga atong limit, ma-minimize ang impact sa maong balaod nasod nun. Alang sa Osamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat, Tony. Beautification sa Center Island sa Makadalanan, gihimo sa mga barangay sa Ozamis. Gitutukan ni Glenn Ray Roluna ang maong balita. Ani ang iyong report. Human sa panawagan ni FAVC Ozamis President og City Councilor Carlo Moralion nga dos mga kapitanes nga adunay Center Island nga mga barangays nga mintinahon ang kalimpyo og paninduton maong sa walay paglangan mihimo dayon ang mga barangays og lakang aron sa pagpahigayon sa pagpanlimpyo sa mga Center Island sama sa barangay Gango, Maningkol, Katadman Manabay, Carmen Annex, Karangan ug Banyadero kun asa ang ilang mga lumilihok sa barangay sa pagpangulo silang tagsa-tagsa mga kapitanes. Kamatuoran nini naghinahinay na og pagtarong sa yuta og gitanuman na usab kini aron nga masabsay og nindo tanan-aw na sa mga lumalabay sa Center Island sa barangay. Gawas sa mga katawhan sa barangay, lakip sa mga miabag aron sa pagpanindot sa mga Center Island ang mga kapulisan, BFP, Maritime Police na alayon sa ilang community program, NGOs ug uban pa nga kinsa nagtan-aw sa kabililhon sa nasang pita programa di nakabenepisyo ang kinabag-ang katawhan. Kung atong mainumduman nga kini usa sa mga nasabutan sa mga liga ng mga barangay sa Ozamis sa mga nagkadiyang kapitanes sa 51 ka mga barangay sa padayon nga pagmintenar sa kalimpyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay ug usa niini ang beautification sa Center Island. Suporta usab kini nila ngadto sa asenso Ozamis administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy Wominal Jr. alang sa mas nindot, limpyo o luwas gadakbayan tungod sa pag-abag usab sa mga lideres din probinsya sa Misamis Occidental sa pagpangulo ni Governor Henry S. Wominal ug 2nd District Congressman Ando Wominal. Nagpakita usab kini sa bayanihan sa mga katawhan aron nga makabot ang 5Ms kun mga misamisnong magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Sa police report, usa ka dispatcher sikop sa drug buy-bust operation sa PNP Ozamis. Mibalik ka lang sa detalye si Leoncio Midalio. Pebrero 2 mga alas 9 kapin ang takna sa kagabion, sikop ang usa ka dispatcher sa gipagayong joint drug buy-bust operation sa kapulisan sa Ozamis nga gipanguluhan ni Police Captain Elwood Malanog, ang Intelligence Investigation Officer, 2nd Provincial Mobile Force Company ug ang Provincial Intelligence Unit ilalom sa supervision ni Police Major Dennis Piñastano, ang officer in charge sa Ozamis Police Station dito sa Purok 1B, Karangan, Ozamis City. Target sa mga operasyon si Francis Akalain E. Matapid alias Inar, 29 anyos, residente sa Purok 7, Bitoon, Barangay Aguada, Ozamis City. Adunay live-in partner ug usa ka dispatcher sa Agora Terminal. Sikop human siya napalitan sa poster buyer sa gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Atol sa pagbody search ni Inar nga gisaksihan ni Barangay Councilor Marites Kagape og mga local media og DOJ representative, nakuha sa posisyon ni alias Inar ang duha ka gagmayng pakete nga gituang shabu og ang 500 peso bill nga mo'y gigamit nga mark money og usa ka pouch.
Ang duha ka gituang shabu nga nakuha ni alias Inar gibana-bana nga nasa 1.5 grams og aduna estimated street value nga 10,000 pesos. Sumala pa ni Police Captain Malanog nga taw-taw na nilang gisurveillance si alias Inar og sa pagkakaroon ana agdala sa temporary detention cell sa Osamis Police Station og mga tubang siya sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Vidalio. Asa sa Osamis Free Hospitalization Program, naghatag ay dakong tabang og kalipay sa mga Ozamisnon. Anyang report ni Mary Ann Lumapas. Dako ang kalipay o pasalamat sa mga katawhan sa siyudad sa Osamis, human nahimugso ang Asinso Osamis Free Hospitalization ug Burial Assistance Program nga gipadayon sa pagpatuman ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. Matod pa ni Herbert Paredes, 46 years old nga kasamtangan nga nagpuyo sa Gango, Osamis City, nga ang iyahang amahan nga si Benedicto Paredes, 76 years old, na confined sa Faith Hospital tungod kay na-diagnose kini og acute gastritis. Pahayag ni Herbert nga adunay usab gimulo nga sakit sa prostate ang iyahang amahan. Mao nga midangop gayud dayon si Herbert sa buhatan sa Asinso Osamis Administration tungod kay nabalaka siya sa ilahang excess bill nga mikabat sa kantidad nga 19,183 pesos. Akong pasyente si Benedicto Paredes, akong amahan. Nasa Faith Hospital. Ang iyahang bill is 19,000, almost 20,000. Iyang ulcer dayon, iyang prostate na kuan pod. Okay na siya. Ang gawas na karon. Gidugang pa niya nga samtang nag-process siya sa requirements para maka-avail sa medical assistance, nakita usab ni Herbert nga maayo kayo moabi-abi kaniya ang mga sakop sa Team Asinso sa pag-assist kaniya ug sa kauban niya nga nagproseso alang sa assistance. Walay kabutangan ang tumang kalipay ni Herbert sa dihang iyang nasayran nga wala na siya mabayaran pa sa iyang excess bill kay na zero balance kini. Migaan ang gibati niyang kabalaka kay tungod niini nga programa nga Asinso Osamis Free Hospitalization nga naghatag og dako kaayong tabang sa tanan ilabi na sa mga nanginahanglan nga sama kaniya. Mipadangat si Herbert sa iyahang kinasing-kasing nga pasalamat kang Mayor Indy Wominal uban si Governor Henry Wominal o Congressman Ando Wominal kansang mga programa naghatag og kahigayunan nga ang mga misamisnon nga magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Maayong gabi kanimo Mayor Indy, daghang kayong salamat. Wala gid ka sige lang gihapon ka og tabang namo sa mong pamilya. Kanunay tabang sa Team Asinso. Salamat kaayo kay wala gyapon nimo gi kawang among paghangyo kanimo. Gisiro gyapon nimo among bill. Daghang gigayang salamat. More power and God bless. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat an ang Osamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Osamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal o Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita sa ninyo nga naka-livestream ang amuang mga programa. Sa ngalan sa kinatubukang AONC team, Leoncio Vidalio, Bernal Texon, Adoni Vicena, June Portatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalito, si Glenn Ray Ronduna sa Misamis News Network. Ako si Dazio Humuat Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.